Ito. Laki, no? Wow. Ayun, nakahulog. May nahulog. May nahulog. Di ba narinig niyo yung kanina? Nakita mo, no? Kaya delikado. Ayun, no? Andun, may bagong hulog. Yat, may nahulog, bago lang. Ingat ka dyan. So this farm is a 2-hectare farm. Previously planted with pomelo. Ayan, Tapos nung binenta ng may-ari sa akin, ang only pinapromise lang niya sa akin, wag putulin daw yung Itong malaki. native dahil may memories daw siya diyan sa sa tree na yan. So may-ari dito dati, isa sa mga mayaman dito sa Davao. Binenta lang niya sa akin ng it a considerable price. Wow, laki. Asa yung nahulog kanina? Doon yung banda eh. Sir, baka may malaglag. Talagang marami kang kanal, sir. Ang dami mong kanal. Oo. For the yan ang ng durian kasi pag hindi ka nagkanal, minsan nanimilaw yung dahon. So kung makita niyo dito, dark green na healthy masyado yung Magkakaroon ka kasi ng root rot pag kulang ka sa kanal eh. Saka direct nakadrip sila. Nakadrip. Nung nandun ka banda, nahulog dito. May nahulog. Narinig namin Naglalakad lang ako kanina. Yung may nahulog. Ayan. Ay, na? Kita na. Ayan. Ayun. So native ito. Oh, yan. Native, no? Anak, kuha ka ng sundang doon. I-open natin dito. Yan ang native. Yan. Doon natin sa bato doon sa bato na yon, malayo sa Ay, iba po yung niya, yung thorn niya. Matinik niya. Tapos, Matinik na maliliit. Tingnan mo. Tapos matalas. Matalas. Bagong hulog na. Welcome daw. Welcome, hinulugan ka na isang durian. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Kanina pa nag-iisip ko, naku, hindi ko mapapatikim sa inyo. Sabi, mag-ikot ako, wala. So, pag pupunta ko doon, buti na lang napaaga ako ng lakad. Yes, ma'am. Tinamahan ka sa... Imagine kung na-late ako at inintay ko sa loko, baka nahulugan. So, kaya dito minsan, for tourism purposes, it's not safe. Yeah. Yan yung So, yung mga pumupunta dito, sir, dito ka? Within the canopy? So, dapat hanggang dito lang sa sa labas. Kasi Sa taas, hindi mo na makita ang bunga. Yeah. No? Hindi na visible. Ang naibungan nito this season is mga 1,800 pieces. Wow, dami. Yeah. Pero alam mo ba, Oo. 25 sacks of organic fertilizer. Ang nilagay ko. Wow, dami. Nilagay dito. Tapos 5 sakong winner. Wow. Yung Yara winner. So, Dahil noon nilalagyan lang namin ng tigilang kilo lang. Hindi mag-improve yung laman. Ngayon nakita namin nag-improve yung Noon kasi halos pagbukas mo buto lang tapos parang may membrane lang. Halos walang laman. Tapos dati medyo naninilaw siya. Saan po yung fertilization niya? Gaano kalayo? itong Sa canopy. So rule of thumb naman niya. is 3/4 of the Yung dulo canopy. ng canopy. Oo, so pinakalat namin ng 25 bags. tingnan mo. Makikita nyo may bunga pang naiwan. Meron pa. Marami pa. Marami Yan, pa. Oo. Siguro aabot pa yun ng 50 to 100. So this is 50 meters tall, 50 meters. Yan yung Ayan. Ayun, Tara, yung dito tayo tingnan natin. Papakita yung nalaglag. Oo. Ito yung bunga. So itong native na variety ng durian. Sandali ha, may yung canopy ninyo, wala bang Dito tayo sa labas. Dito tayo sa labas, mahirap na. Hirap pa naman ito buksan ng native.
Ito yung mga hindi nakatalog ng mga varieties na yun. No? Kasi century iba-iba old na kasi ng maraming. Ang native kasi, iba-iba pa rin naman. Iba-iba pa rin. Ano, marami Kasi pa nga rin. galing sila sa seed. Hindi ibig sabihin katulad yan ng puyat na pinarami as puyat. Kaya hindi siya cultivated. Hindi, pero actually, tinry ng BPI dati na i-catalog, i-register. May selection. Meron din. Di ba merong tinatawag na registered varieties na DES, Yeah, Davao something selection. Oo. So, yun yung mga DES, mga native yun. Ang problem kasi ng native, kailan matandang-matanda yung puno Oo. bago sumarap. Ah. So, I think nung inano nila, hindi ganun kasarap. Dahil bata pa dahil kahit crafted siya, hindi siya ganun kasarap. Ang hirap. Makapal kasing balat nito eh. Ay, wala ka kasing gloves. Puti. 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 Struggle. Talagang sipin mo kung ikaw ay nasa bukid. Puti. Ang malaki rin. Yan. You can try. Tikman niya. Sugar. Ayan, itry mo ito. Isa lang para ano. Konti tayo kaya hindi nagkakagalo. Ang ganda na nila. Sige, sige. Yan po. Ito. Kunin ko na po ito. Okay. Ibang kulay, no? Puti. Oo nga, no? Ikaw, Brad. Ang sarap. Di ba? Sulit na. Hindi sa dire. Parang yung padulo lalong matamis. Yan. Ito. Tapos, mas malaman na siya. Kuya, tikman mo. Pero kita nyo, Direk, ang native talaga, malaki ang buto. Malalaki ang buto. Malalaki talaga buto. No, Malaki yung buto. Creamy. no, last year, hindi ito, manipis lang, maliit ang buto, manipis ang laman nito dati. Kaya nag-decision sila na damihan ang organic fertilizer para mas mag-improve. Sarap. Diba? Yung mga pinatikim namin sa inyo kanina, parang baliwala lang yun, native, native pa rin ang ano. Mas masarap. Mas masarap to. Wow. At least nakatikim ako doon sa 150 years old na durian tree. Pupunta ako dun sa punuan na yun sa side, na makita nyo kung gaano kalaki. Kasi dito parang ganyan lang siya. Ayan. Ma'am, delikado. Dadan. Malaki siya, eh, oh. Yan. Oo nga, laki, oh. Para siyang mga buttresses na, eh, no? Oh, laki. Wow. Mas nakikita yung laki. Sa malayo parang hindi mo pansin. Kunan mo Pero nga pag ng picture lumapit na pag ganun. Masarap talaga. Kasi isang... Salamat sa bunga. Sabay. Yan, kukunan ka picture. Ayan, yan, patayo. Ayan, ang ganda. Dali. Bilisan mo. Wala namang bunga dito sa ano. Yat ako pa, ha? Panoramic tayo. Ito siguro the oldest tree, sir, so far. Sa nakita ko dito, dahil dati kasi may mas malaki pa dito. Ang problema, pinuputol nila because of the danger. Na ano, yung danger siya dahil anytime may mahulog eh. So, eto siya yung Yan, ano. yan, ha? Nung bata ako, maraming ano dito dati eh. Mga native. Kita ko konti. Before kasi nang sumikat yung etong mga hybrid, ito yung ano dati dito sa Davao City. Naalala ko yung father ko nagdadala ng mga native na fruits sa amin. Buo. Sarap, no? Matamis. Tamis, oo. Matamis siya. Kailangan tatakbo. Same, very good. Kailangan tatakbo ka. Ang ganda. Ganda. Ano, ang liit ko ba? Ay, buti maliit ako. Duwende ka, duwende. Hindi ako. Duwende ng durian. Kasi minsan pag baka parang hindi mo makita ang size niya. Pag nandun ka na ano. So yun, Careful kuya. Masarap. itry pa talaga namin ipatanggal ang ano. Si ma'am, oh, kumakain na. Converted na, ma'am. Ay, yung certificate Converted dapat na. maibigay natin sa kanya. Dapat may picture siya. Daanan ko lang yung certificate, ha? Ano yung punta mo doon ng planta? Nasa bahay eh. Pag ganyan, ano, dapat medal.
Medal na! Durian convert. Yan, si Jay, oh. Mahirap lang talaga siyang buksan. Oo. But Oo. actually, yung mga tao namin, marunong na kasi meron niyang Technique. linya eh. Oo. May linya yan eh. Di for na native iba. Hindi siya Yan ang hindi siya pinakamasarap sumusunod sa'yo. sa Wow, native galing, sa ano. Ma'am, ito yung pinakamasarap na gustuhan mo. O yan, Isipin mo ha. Durian eater, yan daw pinakamasarap. Oo, first time pa yung kumain ng durian. Oo nga, daddy, iba no? Sige daw. Iba yung linya niya kaysa hybrid. Oo nga, masarap nga. Very creamy. Mas maliit lang yung flesh, Oo. pero sweet. Gusto mo pa, no? Isipin mo ha, si ma'am hindi kumakain ng durian, pero bihira ang native, ang ano ha, magustuhan agad. Tapos, imagine ha, wala talagang hinog kanina, pero dahil dumating kayo, Nahulog. nagbigay siya. Bigay siya, no? Nagbigay siya ng durian para sa inyo. Yun, yun, kita ko. Yan. Dami pa, oh. Isa last count namin, 1/8 na yung nahulog eh. Yan. Wow. Pwede pa sa sugar mo? Ah, ano lang yan, insulin lang katapat niya. Yan. Yan. Very creamy, no? Oo. Creamy. Sarap. Isipin mo, Kita mo yung bunga nandun. ito yung Sa tinatawag side, na freshly dropped. Freshly drop, oh. Masarap, Chris, no? Tamis? Ito yung Musang King. Ito. Ito, Covered, basically. so ito yung mga pinagkakaguluhan ngayon. Na si Sir ay naghanap pa ng seedlings. Yung pala, meron pala Meron siyang pala kaming nandito sarili. sa farm. Ito bago lang namin tigi-treat ng Phytophthora dahil yung nga medyo sensitive siya sa Phytophthora. Yan, tinanggal Ito na po yung parang paint na to. infected na ano parts. Dapat tinanggal to. Kasi yan ano. Phytophthora. So ano to, paint with ano copper oxide. Tapos ano na yan, nag-drenching kami ng ano ng phosphonate. Tapos amino acid para maano siya, maka-recover. Kasi ang bunga nito last time is 149 pieces. 140. Oo. Actually pinabawasan ko pa. Kabisado niya lahat yung binubunga ng bawat tree. Tinatry po namin na like, hindi na lang lahat, but at least Ito yung kasi mga high ilan value na eh, kaya high alam High namin. value. Oo, naka-ano yan, naka-monitor. Tapos Pero alam na mga may- employees na bilang namin. So ano, at least walang nawawala. Pero ngayon, may record na kami per tree Aha. kung ilan ang bunga. Halimbawa kasi may tree numbered na tayo. So may nag-iikot na yan na bago mag-season, ilan yung ina-expect namin. Kaya alam namin na kakunti talaga ngayong season na to. So dapat i-utilize lahat ng bunga. Kasi yun yung gagamitin natin ng next season. So dapat walang mawawala. So, nag-iisang puno ito na Musang King. Sa ngayon, nag-iisa siyang ano, more than 20 Ilang years adult. old. 20 years old. Yung, mayroon naman kaming mga tanim, yung nakita nyo kanina sa farm. Oh, yun. Mga- Mga magto 2 years pa. Tapos may planting kami next ano, mga next year, mga around mga 400 to 500 Mga large pieces planting siguro. materials. Mga LPM. So, ang sayon mo, ito na kinukuha. Dito na kinukuha Dito na. namin. Oo. Dahil napa-confirm ko naman to sa taga Thailand, taga Malaysia. Confirm na. Ito yung ano, second farm to sir, no? Second farm niya to. Yeah. First yung nandun tayo kanina sa ano, cafe. Dati ano rin to, may kakao din ito. Tinanggal nyo rin. Pinutol namin, opo. Ito kasama dun sa ilang libong kakao na tinanggal. Oh, may farm code man to na ano. BU2, ABCD. Even makapuno, may makapuno B2E. pa ito, pinutol na namin. Pinutol namin lahat Pinutol ng mga nyo kapuno. rin? Oo. Yan yung mga Pati yan. yung mga makapuno aromatic yan. coconut yet. Sayang Pinutol naman. natin. Ito ba ang graft joint Ang niya? aromatic Yeah, coconut oo, nasa ito. backwood, Direct, oh. pinutol na rin namin. Oh, makita mo yung Yes, sir. joint ng grafting. Ayan. Pag malaki na siya, yan yung rootstock nasa baba. Ito rootstock, no? Oo. Yan. Tapos ito yung joint. Ayan. Ito na yung sayo. Oh. Ano, kitang-kita yung grafting nila. Grafting joint. Ano to? I think puyat. Puyat. So ang nakapalibot kay Musang King is native, puyat. The best Paparami ang yun. durian, sir, sa orchard. For you, the best ang durian. For business. Yeah. Compared sa other crops, nakatry na kami ng
ng cacao. With cacao kasi, you have to do the post-harvest pa. Yung processing. Oo. For durian kasi, basta maayos lang alaga mo, pag-harvest mo, diretso na siya market. Pero ang ano lang talaga sa durian, tututukan mo. Yeah, before flowering, dapat kompleto yung fertilization mo or else you'll have yung term sa iba nangangamote. So matabang siya pagkain mo parang kamote. Kulang ka ng potassium nun. Kung kulang naman yung mga drainage mo, magkakaroon ka ng wet core, babasa siya, tapos puro sakit yung durian mo. Tapos Paano mo balance i-decide fertilization. yung kanal mo? Ang ginawa namin, nagpapalipad ako ng drone. Tapos meron man yung yung reading yun ng sa elevation makuha mo Kung kasi saan yung malalim. topography. So usually doon namin nagagawa kami ng orthomosaic map ng topography. Tapos inaano namin. Tapos ino-observe din namin saan yung takbo ng tubig. Tapos from there, yun yung inaano namin. Dito kasi medyo nauna yung planting tapos na Bago nagkanal. bago lang kasi ako nagkaroon ng backhoe. So noon may kanal to pero mababaw. Nung nagka-backhoe kami, pinabackhoe ko malalim para ma-regulate yung moisture. Dahil kahit hindi mo kasi makita sa taas na may standing water ka, meron yung underground water. So nagugulat ka ba't naninilaw yung puno mo or hindi namumunga, yun pala may tubig yun sa ilalim. Mapapansin mo yan dahil pag nagkanal ka, parang may spring yung kanal ko, may maglalabas ng spring sa side ng kanal mo. So ibig sabihin may underground water ka yan. So kami kinakat namin, I think ito every 3-4 rows kanal doon. Parang every 25 feet kanal kami. Tapos sinasabay lang namin sa topography niya. Tapos bukod sa drainage canals, meron din kaming retention canals na nagkakat para pag ulan naman, mag-penetrate yung water. Dahil kung walang yung retention, mag-flow over lang yung marami kaming runoff sa fertilization namin. Sir Mike, ang advantage ng nag-aral. Alam lahat ng technical. Malaki ang advantage. Kung hindi ka horticulture, wala, hindi mo alam yun. Ay. Pinag-aaralan and then yung experience nila in growing for many years. Yung science, alam na ni Nel kabisado nila. At nagpapaturo din ako kay Mike. From the soil to nutrition. Especially with yung bago lang kami nag-ano ng fertigation kasi, so more or less parang hawig lang naman yan sa yung ginagawa nila sa hydroponics. So kumukuha ako ng tips dahil dati noon kami yung conventional broad granular. Ngayon nag-incorporate na kami ng fertigation. Mas maganda fertigation, sir? Mas maganda dahil mas mabilis nakikita namin na absorb kagad. Kita namin yung effect, especially with the fruit quality. Ang kagandahan sa atin yung network, no? Yung network Parang, may problema ako sa soil. Alam mo kagad sino lalapitan mo. Marunong Call a sa soil? Call a friend. At least libreng konsultasyon. Durian lang ang pakain pag nagkakain. So, yan yung mga ganon na yung network mo. And of course, yung kapag ka naman mga farmer din na humingi ng tulong sa'yo, kinonvert mo tayo yung parang in layman's term naman ang pag-explain. Yes. So, yun yung So, yun yung iba kasi pagka naiintindihan mo ano ang kapangangailangan ng puno. So, yun ang naibibigay. So, medyo, kaya nga yan, minsan, pag mag-aabono, kailangan ko ng oras, magko-compute lang ako ng fertilization niya. Kukunin pa niya yung laboratory analysis, kukunin pa yung crop removal. Ang daming kailangan data. Hindi ba pwedeng maglagay na lang ng isang alam mo yun? Hindi, kailangan niya i-compute pa lahat. Wow. Yung dad ko kasi dati, yung tinatawag na shotgun approach ba? Shotgun. May recipe siya, so yun, paulit-ulit na lang. Nung na-approve kami for GAP certification, isa kasi sa requirement is soil test. So, ang tagal na namin hindi nagpa-soil test.
nagulat ako, yung mga areas namin noon na nagbubunga ng mga 30,000 per season. And bumubunga na ng 2,000, 3,000 fruits. Ang pH pala nasa 4 na. Ang taas na. Ay, Ang baba na. So, During acidic that na masyado. time ni Daddy, ang ganda pa ng soil. Oo. Yeah. Ayun, na-deplete na. Tapos paulit-ulit yung fertilizer. Makita niya yung prutas. Alam na niya yung dahon, makita niya na anong problema. So, maano niya. Yun nga lang, through time, kami naman, hindi namin na napansin lang namin, bakit pumapangit na yung mga bunga na dumarating sa akin. So, sabi ko, Daddy, ang pangit na ng durian mo. So, sabi niya, yun, nung sa laboratory, acidic Old days na. kasi walang laboratory, talagang widow eh. Yung Oo. experience eh. Si Daddy, Nakita ano niya eh, yung yung Oo. ano niya, Alam pag niya nakita i-apply niya eh. itong ngayon, ilagay eh, dyan. Mata-mata lang si daddy. Kung ano yung Oo. nakikita niya, alam na niya. Alam na niya na ano. So, experience kasi. Pero ngayon, at least with the help of the mga laboratory, mas specific yung naibibigay natin na need ng durian. So, ibig sabihin, accessible ang soil test dito. May laboratory na pwede kayo magpa-test. Pag government, kailangan mas maaga ka dahil Ayun. minsan nagpasok kami ng November, March na dumadating eh. So, tapos na yung fertilization. Dapat- So lately, doon ako sa private. Wala nga, mas mahal. Mas mahal. Mas mahal. Kasi 1 week, very 2 helpful weeks eh, lang. Or baka sir, call a friend. Call a friend. Very helpful eh. Kasi sa kanila, tonnage ang nawawala eh. Oo. Imagine mo, if you do it, Oo. late na, tonnage ang mawala sa yield. In a year, kung in a good year, kaya namin harvest 12, 15 tons, ganyan. Minsan, umabot pa ng 20. Pero kung pangit yung 3, 4 tons lang per hectare. Oo. Layo, no? Layo. Pero Mike, kasi a typical farmer, hindi talaga nagpapalaboratory. Well, yeah, sa Pilipinas. Yun din ang, di ba, sabi sa atin ng mga taga-soils Oo. department, na, sir, kayo lang ba laging nagpapalaboratory? Tapos, may program ang government ngayon na kapag nag-apply ka ng GAP, Good Agriculture Libre. Practice, ililibre nila ang soil soil analysis. Yun ang Oo, maganda. soil Pero test. NPK, PH lang kasi. NPK, Gusto ko hanggang micro, yung lahat. Analysis. plus tissue. Pero Pati malaking tissue tulong analysis. na yun. Dahil gusto ko kasi, Deficiencies na. inaano siya, kino-correlate with the soil. Dahil minsan, kita mo low yung mo, minsan high yung sa mo. So, may error ka sa pag-collect ng soil mo. So, at least nako-correlate mo yung dalawa. Pero ang tissue, nakakapag-pa-analyze kayo dito. Oo. Yes. Yun ang Pero wala sa sa private Luzon, na. Private. Hirap kaya sa Luzon makakuha ng laboratory. Ipadala mo na lang dito sa Padala mo pa sa Mindanao. Taga-LB yung dito. Yung Nagtitest tissue. nagtitest. Oo. Ayun ang Under maganda. Taga-LB TriStar. din yung Talaga. taga-LB din, si Eman. Housemate ko. si Ah, Eman. Okay. Yung Ano kaya, siya, private siya? Na, Private, TriStar. TriStar. Under, I think, sister company ng Iho. Ng Oh, Vision. okay. Sa banana. Yeah. Yun ang kulang sa ang mga farmer dapat talaga kung precise, kailangan makapagpa-tissue analysis ka. Malaman mo talaga anong deficient. Yeah. And then para unti-unti nang makwenta. natututo ang mga farmers Yeah. ngayon, no? Basta ngayon, na Hindi bigla, pero at least natututo na. At least mas- Yun, may nahulog Yun na naman. Narinig ninyo? Nandiyan lang yun. Sa bukas na lang yung kuhanin. Ayan. At least napatikim kayo, no? Opo. Ayan, ma'am Minette. Closing na po natin. Malakas na yung ulan. Ayan, ma'am. Ano po yung pinaka-important? Is experience nyo dito sa durian farming. Mula doon sa farming hanggang doon sa pagbebenta. Ang nakita ko kasi dapat yung hindi lang sa durian farming, sa kahit sa anong farming, dapat talaga napaplano ng maayos. Okay. And at the same time, hindi lang yung farming, kundi yung market. Yung market. market-driven dapat. Oo, market-driven and lagi kang may backup na Kung hindi mo mabenta, mabenta. diba? Yun ay sa aking side kasi ako ang nagmamarket ng Ah. kanyang produkto. Sa farming, sa kanya na ang bahala. So, ang sa akin lang sa Alice, dapat laging tinitingnan yung quality. Ang quality ng produkto, mas madaling ibenta kapag maganda. Kahit pa anong dami o ano yan, kung hindi talaga ang quality, mahirap ibenta. Na sa aking side as parang ako yung marketing division niya eh. So sa production, the good thing is dapat nakikinig yung production. Oo. Sa
Marquez. So, So, lagi mong kinocall yung attention ni Sir Neil Oo, pag na, may problema oo. sa part mo. So sa lahat ng magpo-farm, dapat tingnan nyo talaga yung quality. Quality lagi na plano, and then dapat marunong mag-budget. Kasi tulad dito sa amin, durian farming, highly seasonal. So ilang buwan ka lang kikita, pero ilang buwan yung gastos mo. Preparation. So dapat yung kinita mo nung season ng durian, kailangan ma-budget mo yan. For the whole year. Hindi dahilan na sasabihin na, ay wala kasi akong pang-abono. Hindi rason na nag-farm ka na wala kang pang-abono. Organic or inorganic or something yan. Dapat meron kang inipon na budget para doon sa kinita mo last time. Hindi mo yan one time, di ba, yung iba one time millionaire or something. Dapat talaga, bago ka bumili ng iyong luho, unahin mo muna ang luho ng iyong farm. Kasi yan ang magbibigay sa iyo ng ng habang buhay na income. Yan yung Sir Neil, ikaw naman sa farming. Sa farming side naman is, syempre, planning, yung pinakauna. Tapos, yung nga, baka puro plano ka din, walang execution. So, yung nga sabi nila the best time to plant a tree is 25 years ago. So, di ba, kung actually marami din kaming sa side ko, marami akong mali na puro plano, pero matagal yung execution. So, unti-unti namang na pero yun yung pinakamaganda talagang advice ko mabigay sa farmer. Pag may plano kayo, execute ka agad. Execute na. But, of course, do your study, do your research. Etong tinanim ko ba, may market sa future? Kung bumagsak man ang market, can I process this? Or can this be processed into another thing? Hindi lang fresh ang So, yun yung mga options as a farmer na Dahil yung nga, nagtatanim ka nga ng isang crop, tapos wala palang market, di ba? Wala palang, kung mag-saturate po yung market, hindi siya napaprocess, hindi siya nagagawa into a process form. So, wala din. So, yun yung mapapayo ko lang sa ibang farmers. Tsaka ang farming kasi, di ba, it is a continuous learning. Yeah. Hindi yung porke, kasi di ba kami, si Mike, kami nag-graduate, nag-aral kami ng agrikultura. It doesn't mean na alam na namin lahat. Every day, ang daming nating learnings, no? Ang daming, hindi porke na yung ginawa namin lahat tama. Hindi ibig sabihin na nakapag-farm na kaming is perfect. Marami kaming learnings. Makikinig ka talaga sa like kami, yung nga, 40, 30 years na kami nag-farm. Tapos, kahit sa pinakabagong medyo simple na farmer, may knowledge pa rin siya May makukuha ka kung nakikinig ka Pero sir, paano yung, kasi kayo tatlo nag-graduate ka ng agriculture, horticulture, siyempre may advantage. Paano yung beginner, sir, na farmer na from different industry, zero knowledge doon sa farming? Paano sila? Marami din akong kilala na successful because of the passion. Okay. May kilala ako na very successful na farmer ngayon. My close friend, si Mr. Jackson Dique. Wala siyang background sa farming na, hindi siya agriculturist. Pero, nandun yung passion niya na kumukuha siya ng nakikinig siya, nag-aaral siya, nagtatanong sa mga experts na maayos yung farm niya. Yun lang yung pag may passion ka sa ginagawa mo, learn talaga. Get tidbits kung saan mo makukuha yung best practice and apply it in your farm. Ang kagandahan kasi ngayon, maraming mga trainings na ibinibigay. May online, may seminar. Accessible ang information mo. With social media, ang bilis mag-reach out, may makita ka lang expert. I-message mo lang kahit ang sumasagot. Marami akong gano'n na mag-reach out ako, oy, ganggaling yan, pwede pa visit sa farm mo. Sige sir, punta ka dito. Or vice versa ba, magtanong sa akin. Sige, punta ka dito. Hindi na may exchange of knowledge. Sir Mike, ikaw ano po? ito, grabe ang ito, consultancy nito Actually, doon sa Agribusiness Connect, naalala ko isa sa question sa'yo, yung paano mag-acquire ng knowledge, ng skills para gamitin mo sa farming. Oo, well, basically, yun nga, yung passion, may very crucial yun. And then, sa akin naman, yung commitment.
Yeah. Once you you wanted to pursue it, farming, dapat you commit your time talaga and effort to learn and also tawag dito improve. Basically naman yan sa amin kasi lahat yan ay logical. Ang training namin sa mga non-farmer, sabi namin, alamin mo lang ano ang itsura ng normal na halaman sa abnormal. Alam mo, in terms of nutrition, ano yung itsura ng normal na dahon sa abnormal na dahon. And then pag na-distinguish mo, then alam mo na kung paano mo i-troubleshoot. So yung gano'n, tulad nila, alam nila, pag nakita nila nababansot, naninilaw, kailangan na, abnormal na yan. So ano yung normal? Kailangan balik natin sa normal. And then, from there, hanap ka ng tools. Marami naman tools tulad sinasabi nila, soil and soil health, regenerative agriculture. That's one thing that they need to explore, which is crucial. Precision farming, tulad ng mga drip na ginagawa nila. Kasi tawag namin dito point placement kung saan kailangan ng halaman, i-provide mo eksakto. Tapos pinapartner nila sa tissue analysis. So maraming technology, maraming tools na available naman. Ang kailangan lang talaga, very resourceful yung ating mga non-agriculturists, yung mga investor. And then at the end of the day, sa let's say mga agripreneur na talagang would like to venture, kung hindi mo na kayang pag-aralan, humanap ka ng marunong na ka-hire mo para shortcut. Pwede ganun you hire somebody who is qualified. Tulad ni Nalel, may qualified silang production man na na-hire. So it takes away all the burden from you as a business owner. So tiwala ka lang sa tao doon to run the farm for you. Para may time din mamasyal. Yeah. And then noon talaga, Camille tawag namin Daltanan. So, driver, kargador, delivery, lahat. Dalatanan, karga mo lahat. Kahit pag-purchase ng chemicals, pag-loading. Negosyante tama. We are trained for sa research and extension. Technical sa mga ganyan. So, pagiging negosyante nun, hindi but kailangan pag farmer, dapat negosyante ka talaga. Everything is by the number. Yun sinasabi namin lagi, Kaya talaga yan, mga yield, pati planting Naka-compute yung per square meter. Per square meter, lahat yan, pati tulad ng sabi ni Nel, may bilang pala yung dahon. Imagine that. Leaf to fruit ratio, di ba? May ganun. Imagine, punta ka ng farm, may 3 puno. Dapat 900 leaves. Bilangin mo yung dahon. So, but crucial yun yung balance, Sabi nga namin sa plant, in terms of plant physiology, it's all about energy management. You manage the energy that the plant takes from the soil, and redistributed doon sa mga special mga fruiting bodies or yung mga mga fruits, So and then you distribute it, allocate it correctly. Ganun din yung leaf surface area, yan kasi ang ating power plant So kung kakaunti ang power plant mo, walang magluluto, hindi rin magka-grow yung prutas mo. So yung mga ganun, it's about energy management. And balancing it. Yung balancing tulad nila, sabi nila nagputol sila ng maraming puno, to improve, to create a balance. Ang hirap i-decide nun, Sir Ma'am, no? Ang sakit Papatayin mo yung isang halaman. Ang sakit sa talaga nun, sa loob. Pero yun minsan, you have to let go. Okay. Kasi pag masyado ka na ring greedy, yun yung papatay sa'yo. So, hindi naman actually greediness yung pagtatanim namin noon. Opportunity lang yung namin during that time, nung may space pa. But the more the merrier. Parang the more the merrier. Pero nung may space pa siya, maliit, okay. Okay pa. But nung lumaki na talaga, hindi na talaga pwede. So, at ilang trees of cacao ang sacrifice nyo for the durian? 10,000. Grabe. Kasi minsan, ito sa ganito, 2 pa ang nakatanim Yan, ganyan. So, imagine, crowded sila kaayo na Kasi masyado kasi kaming na-excite sa cacao during that time. And before that, nung nagtanim kang cacao, sobrang baba ang presyo ng durian. Masyadong na parang nakita ko tuloy ngayon cycle. So dapat ang lesson, may durian ka, may cacao ka, may coconut ka, may jackfruit ka. Let's separate ibang farm. Ang tinatanim namin actually, may blocking. Tinatanim namin ngayon yung pagka magtatanim kasi ano ba yung susunod natin itatanim? That yung pwedeng i-process.
parang base sa experience namin na kapag wala itong ganong markets over ang supply, meron tayong alternative, at least i-process natin. Yun yung nakita ko, like for jackfruit naman, ano namin. So more on processing. Tsaka direct ito yung very challenging sa industry nila, no, sa fruit crop. Imagine mo, you have to forecast ahead of time. Yes. 5 to 10 years ahead of time, dapat nagpaplano ka Grabe. ngayon. Sa amin sa gulay, mabilis lang. Ilang days Season lang. Season lang. 4 months lang. Saka imagine mo, you have to predict 5-10 years from now, ano magiging trend? Grabe. Alin nakikita? Kaya parang mag-iisip ko, parang, Lord, ikaw, parang ano doon ha? Yung pagtatanim is talagang kailangan kasama si Lord. Kay, parang Lord, ikaw ba yung nakakaalam? Yes. Ano yung after 5 years? Ano yun, parang, ano nang talagang nagtatrabaho kami, pero everything is lagi namin nililift kay Lord. Kasi, parang siya talaga ang inaasahan namin. Trabaho kami, and then siya ka nang bahala. Ayan, ang dami po nating natutunan itong series na to. Ayan. Sir Mike, thank you so much sa pagdala sa amin dito. At si GJ, yan, pakita, sama ka dito. Kasama namin siya sa Thailand. No? Kasama namin siya sa Thailand. Talagang pinasama namin siya para ma-expose kasi yung mga trip niya doon sa Thailand, iba-iba Nakita namin yung mga orchard ng durian na nasa bundok, no? Pero ang lalaki ng reservoir na kinukuhanan nila ng pang-drip irrigation nila doon. Ang ganda, sobra. Ilang percent yan per hectare? 10%? 30-20%. Depende sa region kung drier, mas malaki. Ganun kalaki. Yun pa yung kulang sa atin sa ngayon. Hindi lahat ng area. Ayun. Salamat po. Salamat din, Direct Buddy, pag bisita dito sa Davao. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ayan, mama, yung tinupad ko yung parami. Bahala na sila. Okay. Salamat kayo. And congratulations din sa inyo. Kumain na si Ma'am ng durian. Convert na si Sophia. Convert and native pa ang kinain niya. Native. So mamaya, bibigyan kita, Ma'am, ang certificate na iwan ko. You have a certificate as a durian lover. Imagine, native the durian pa ang nagustuhan niya talaga. From a century-old tree. From a century-old tree. And Derek, pag kami kung talaga maka-identify kayo, nakakilala, ilang taon talaga yan. Parang ang sarap yan. I don't know how, but we're planning to preserve talaga yan. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.